Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Karinderya ng Kabit. Alam mo, Tonet, ikaw lang ang minahal ko ng ganito ng sobra-sobre. Walang makakapantay sa pag-ibig ko para sa'yo, baby bear. Talaga ba, baby bear? Oo naman, baby bear. Ikaw lang at wala nang iba. Ano ba, baby bear? Kinikilig naman ako sa'yo. Huwag kang ganyan. Hindi nagsasabi ako ng tapat sa'yo. Grabe ang mga hirit mo sa akin ngayon, baby bear Gusto mo ba ulit gawin ko sa'yo yon? Nagsulubong ang kilay ni Patricio pero tipid pa rin siyang ngumiti sa beke niyang karelasyon na kasalukuyang katabi niya sa may kama. Yung alin, baby bear? Parehong namula ang magkabilang pisngi ni Tonet. Hinawakan nito ang matipuno niyang dibdib. Lumitaw naman ang mga mapuputing ngipin ni Patricio pero sa likod ng kanyang mga ngiti, hinikilabutan na ang lalaki sa masensual na pakikitungo ng kanyang LGBT na kasintahan. Yung lollipop? Ha? Gusto mo ng ice cream? Napakamot ng ulo si Patricio. Napansin naman ni Tonet ang kanyang hairy armpit sa pagtaas ng braso niya na mas lalo nitong ikina-agresibo. Ang bango niyan. Paamoy ulit, baby bear ko. Naasiwa na ang binata kaya umusod siya ng kaunti para umiwas nang sa ganon hindi na ituloy ni Tonet ang binabalak. Ay mo bang amoyin ko ulit yan, baby bear ko? Maasim na kasi. Hindi kaya. Amoy baby ka nga Hindi, magsha-shower lang ako ha. Hoy, sasabay na ako. Ay, wag na. Diyan ka na, baby bear. Ay, ganon? Makaka-round 2 ba? Kinuha ni Patricio ang kanyang itim na tuwalya na iniregalo sa kanya ni Tonet. Itinapis niya yon sa kanyang bewang. Next time na lang, baby bear. Kasi may asikasuhin lang ako talaga Importante to Bumusangot si Tonet. Sige na nga. Ay, teka. Heto Dumukot si Tonet sa pagitan ng peke nitong dibdib na 5 pirasong kulay asol na salapi. Saka inabot kay Patricio. Wow, sure ka, baby bear? Ikip mo yan. Para sa'yo yan, baon mo. Wow, salamat baby bear Baby bear, wala bang dagdag na 5 pa? Humirit pa ang gwapong binata sa syotan niyang binabae. Baby bear, bakit? May paggagamitan lang ako Importante to, baby bear. Papalaguin ko to para sa magiging future natin. Ay, ang sweet. Okay, baby bear. Wait lang, ha? Binuksan ni Tonet ang cabinet nito. Kinuha nito ang kulay pulang pitaka tapos may inilabas na ATM card. Inabot nito sa kanya ang payment card. Hindi nagatubiling kinuha yun ng binata. Talaga? Akin na to? Magkano naman ang laman nito, baby bear? Worth 30K yan, baby bear. Sa'yo na yan. Bilhin mo ang gusto mo. Basta bukas, meet mo ulit ako ng ganitong oras, ha? Wow! Salamat, baby bear, Isang mabilis na halik ang ipinadapo ni Patricio sa pisngi ni Tonet. Ligo lang ako, Sure, baby bear. Kahit di ka na nga maligo, amoy baby ka pa rin, Pumasok na si Patricio sa banyo. Paspas na buhos lamang ito sa kanyang hubad na katawan bago mabilis nagbihis at saka nagpabango sa sarili. Hindi siya nagtipid. Nakakaakit ang amoy ng pabango. Amoy tsokolating animoy kinain na siya ng buong buo. O paano? Alis na ako, baby bear, I love you. I love you too, baby bear. Pagkarating sa may labas ng kondo na pagmamay-ari ng kanyang beking karelasyon, nag-aabang kay Patricio ang magarang motorsiklo na iniregalo rin sa kanya ni Tonet.
Umangkas siya sa maangas na sasakyang yon at mabilis na pinaharurot ng binata. Isang buwan ng karelasyon ni Patricio ang bahagi ng federasyon na si Tonyo na ang tawag ng karamihan dito kapag gabi ay si Tonet. Sa loob ng isang buwan na kasintahan ng binata, ang kapareho niyang biological na kasarian, marami ang nagbago sa buhay niya. Maliban sa sariling motorsiklo, may sarili na rin siyang malaking bahay at lupa na iniregalo sa kanya ng beking si Tonet noong ika-25 kaarawan niya noong nakaraang linggo. Tuwang-tuwa si Patricio sa inihandog sa kanya ng beking karelasyon. Binibigay talaga ni Tonet ang lahat-lahat, alang-alang sa pagmamahal nito sa kanya. Gayong lingid naman sa kaalaman nito na ginagamit niya lang pala ang binabaing si Tonyo upang masunod ang sariling luho at iba pa niyang gusto. Kaya hindi pa rin siya nakikipag-break dito dahil may plano pa si Patricio na hututan nito ng malaki. Binabalak niyang bumili pa ng magarang kotse naman na pinapangarap niya noon pa. Ayos to ah. Kaya masarap magmahal ng mga bakla eh. Kumikita ako ng malaki-laki. Isang kamahan lang eh. Haba, tiba-tiba na kaagad ako. Medyo masakit nga lang yung lollipop na ginagawa niya sa akin. Pero sulit pa rin. Double benefits. Dobling kasarapan. Sigaw ni Patricio sa isip na ikinalawak ng kanyang ngiti. Speaking of dobling kasarapan, aba, mahaba na naman ang pila ngayon ni Mahal ah. Saka, bango. Papunta pa lang, naamoy na agad ni Patricio ang mga masasarap na putahing hinahanap niya sa kainang yon. Kumalam na agad ang kanyang sikmura. Kaya pala agad siyang umalis sa kondo ng kasintahan niyang si Tonet. Nagmamadali siyang makarating ng maaga sa kainang yon na dinudumog na agad ng mga tao. Hininto niya ang motor sa harap ng karinderya na pagmamay-ari ng kanyang kabit. Sinita pa siya ng naunang nakapila sa naturang kainan na yon na sa dulo raw siya ng likuran pumila. Napangisi naman si Patricio sa matabang customer na sumita. Hindi ako nandito para mag-aksaya ng panahon para pumila. Umarko ang kaliwang kilay na matabang customer. Humalukip-kip pa ito at nagtanong sa kanya kung bakit. Arugante naman niya itong sinagot. Ha? Hindi niyo ba alam? Girlfriend ko yung may-ari ng karinderyang yan, no? Di kalaunan, iniluwa sa nakasaradong kainan noon ang isang babaeng nasa edad 50 na. Bakit may kaguluhan ba? Ay, mahal, ikaw pala. Ang aga mo Madaling araw pa lang. Namiss kasi kagad kita eh. Yung mga luto mo, lalo na ito. Mabilis na hinalika ng binata sa labi ang may edad na babae. Naging matunog ang pahapyaw na paghalik na yun sa dalawa. Halata naman sa reaksyon ng matabang parokya nung nasa unahan, maski ang mga nasa likurang nitong nakapila ang pagkagulat sa kanyang ginawa sa sikat na nagmamay-ari ng karinderyang yon. Tumingin si Patricio sa matabang sumita sa kanya na pumila sa pinakadulo. Umiwas na lamang ito ng tingin sa kanya na tila nanliit sa hiya. Ano ba, mahal? Baka kung anong sabihin nila. Ang dami pa namang marites dyan. Masyado ka mapusok. O bakit, mahal? Kinakabahan ka bang baka malugi ang negosyo mo dahil sa ginawa ko? Saka, ituring mo naman akong matured na boyfriend mo. Hindi na ako bata para pagsabihan ng ganun, mahal. Ikinahihiya mo ba ako? Hindi naman. Nabigla lang kasi ako sa ginawa mo. Masyado ka yatang nasabik sa akin. Niyapos ni Aling Marita ang binata sa kanyang bewang. Talaga. Pero yung luto mo talaga yung pinunta ko rito eh. Ganon? Ibig sabihin mas mahal mo ang mga luto ko kaysa sa akin? Kaya nga kita minahal ng sobra dahil sa mga luto mo eh. Dahil masarap kang magluto. Namula na ang magkabilang pisngi ni Aling Marita sa banat ni Patricio. Mahina niyang sinuway ang binata. Ikaw talaga, Patricio? Shh, mahal. Ay, mahal pala. Alam mo naman, huwag mong babanggitin ang pangalan ko, di ba? CS lang natin yun. Ay, sus!
Kayo talaga mga kabataan, no? Mga makasarili. Selfish ako pagdating sa'yo kasi sa akin ka lang. Para ng kamatis ang buong mukha ko, mahal. Ikaw talaga, oh. Kurtin kita sa singit dyan eh. Sige na nga, pumasok ka nga muna sa loob. Aatakihin pa yata ako sa puso nito. Luto na ba yung paborito kong sisig at bopis? Oh, huwag ka magmadali, mahal. Pinapalambot ko pa yung karne para sa iyo. Sige na, pasok na muna tayo. Bahagyang binuksan ni Aling Marita ang pinto ng karinderya at pinalusot ang binata. Umangal ang matabang customer na nasa unahan ng pila. Nagpaliwanag agad ang may edad na babae. Oo nga po, customer ko kayo. Pero yung pinapasok ko po, kakilala ko po yun. Kasintahan ko. Kaya maghintay pa po kayo ng 1 oras. Magbubukas din po ako. Namayani ang animoy bubuyog ng mga bulong-bulungan matapos nitong sumunod na pumasok sa loob ng karinderya. Sabay na malakas na isinara ang pinto. Pinaupo siya ng ginang. Nagkangusuan pa sila bago bumalik si Aling Marita sa kusina. Grabe, mahal. Ang bango-bango talaga ng mga luto mo. Amoy pa lang hindi na libre. Amoy pa lang busog ka na. Talaga? Sus, bolero. Oo, promise. Hindi ako nagsisinungaling. Dapat nga yung makikiamoy sa luto mo may bayad na rin eh. Pero sa iyo, mahal, kahit amoy, tikim o lamon man yan sa mga niluto ko, libre ko na para sa iyo. Kasi may libreng oras ka sa akin palagi. Kita mo, ang aga-aga, nandito ka na kagad. Saka amoy tsokolate ka pa. Ikaw ang mas masarap. Hinimas ni Patricio ang nag-aalburuto niyang tiyan. Paano ba naman maisip ko pa lang yung amoy ng mga potahe mo, mahal. Hindi na ako makatulog sa sobrang pagkatakam Makakalamagadang sikmura ko Sinapo ni Aling Marita ang bibig habang naghahalo sa kasirola na naglalaman ng sabaw ng sinigang. Sabay nilagyan na niya ng mga gulay at karne. Ano ba? Kang ganyan. Hindi ko na matatapos ang ginagawa ko Para tuloy akong bumabalik sa pagkabata dahil sa iyo. Kinikilig ako na hindi ko maintindihan sa mga hirit mo. Totoo nga, walang halong biro. Hindi kita binobola. Masarap kang magluto. Masarap ka pang magmahal. Ano pa bang hahanapin ko sa babaeng katulad mo? Wala kang katulad. Nadagdagan ng sigla ni Aling Marita sa mga naging banat ni Patricio, kaya pinagbutihan pa niya lalo ang pagluluto. Matapos maluto ang sisig at bopis na hiniling ng binata, madaling pinagsilbihan ng ginang si Patricio. Hinain nito sa 2 magkahiwalay na platito ang kanyang nirequest sa ginang. Salamat, mahal O sige na, mahal. Kumain ka na. Parehong tumaas sa magkabilang kilay ng binata. Gahul na nagsandok ng 1 tasa ng mainit-init na kanin si Aling Marita dun sa kusina at bumalik din kaagad. Walang pag-aalinlangang pumapak ang binata ng bopis at sisig. Pagkalunok, napangiti si Patricio at nag-thumbs up sa ginang. Panalo, mahal. Walang makakatulad sa luto mo. Sobrang panalo sa lasa. Sarap! Walang pagsidla ng tuwang nararamdaman si Aling Marita sa papuring natanggap nito sa mas bata nitong nobyo. Pinapanood na lamang ng ginang ang karelasyon na lumalamon hanggang sa maubos ang kinain nito. Humirit pa si Patricio ng 2 tasa ng kanin sa ginang. Madaling pinagbigyan siya kaagad ni Aling Marita. Nang masiyahan at naging mapintog na ang tiyan ng binata, pinapasok na ng may edad niyang nobya ang mga customer. Humalik naman si Patricio kay Aling Marita bago sumibat sa karinderya. Pagkarating sa malaking bahay niya sa isang village sa bayan ng Malabon, nagubad kagad si Patricio ng damit at saka pantalon. Tanging boxer short lamang ang itinira niya sa kanyang katawan bago humilata sa malambot na king-size bed. Ay, nako, nakakapagod Pero sulit na sulit naman. Grabe ang araw na ito. Bagot na kinuha ni Patricio ang cellphone niya sa ibabaw ng tukador.
Tinawagan niya ang kumpare niyang si Hilario na katandem niya sa mga kalokohang ginagawa. Gaya niya, marami rin itong naging karelasyon, pero pinipirahan lang din ng kanyang kaibigan. Sumagot si Hilario sa kabilang linya. O pre, napatawag ka ha. Kumusta ang pagiging playboy ha? Stop calling me playboy, uy. Hindi bagay. Kaya lang naman ako naging playboy dahil pinayayaman ako ng baklang yun eh. Sige, oportunista lang. Teka, kumusta yung pagiging oportunista mo ha? Pinagdiinan ni Hilario ang huli nitong salita sa pagtatanong. Eto, tiba-tiba pre. Magiliw na sagot ni Patricio sa kabilang linya. Mainam at naati mo nang magkasabay ang amoy lupang matanda at amoy malansang bakla ng mga karelasyon mo ngayon. Bumangon siya at hukot na naupo ng maayos sa ibabaw ng kama. Tumaas ng sabay ang magkabilang balikat ni Patricio. Well, si Tonet na una kong gay friend. Alam nga namang sabihin kong girlfriend, no? Hindi naman siya girl. Kaya ayun, binigyan niya ako ng malaki sa pamamakla ko sa kanya. May sariling bahay, lupa, at motor na nga ako eh. You know that, di ba? Nakakubra ako ng ATM sa kanya worth 30,000 pesos ngayon. Uy! Painom ka naman pre. Ako wala pa eh. Mahihina yung mga nabibingwit ko ngayon eh. It's just sexual arousement ang napapakinabangan ko sa kanila. Pre, diskarte lang. Di ba? Ikaw nga nagsabi sa akin yan dati. Advice mo, di ba? Ewan ko ba pre? Alam ba pre, kaunting-kaunti na lang. Maabot ko na rin yung pangarap kong pagarang kotse saka isang mansyon din na may swimming pool. Matapos nun, ihiwalayan ko na rin tong si Tonet. Wow pre, bigatin ka na talaga ha. Yung matanda. Ayun, si Marita the old lady. Nakakalibre ako ng masasarap niyang pagkain sa karinderya. O di ba, diskarte lang. Busog na ako, may pera pa ako ng marami. Yabang ah. Pero pre, kung may pagkakataon samahan mo ako sa karinderya ng matandang kabit mo. Balita ko, masarap talaga yung mga pagkain sa karinderya ni Marita the old lady. Sikat na sikat. Haba, kaya nga ako na-inlove dun dahil sa mga luto niya. Sus, na-inlove? Totoo ba? Oo, sa luto hindi kay Marita mismo. Narinig ni Patricio ang mahinang tawa ni Hilario sa kabilang linya. Bumalik naman siya sa pagkakahilata sa malaking kama at pumait ang ekspresyon. Oh, bakit pre? Eto pre, tanong ko lang Diba, hihiwalayan mo yung bading na una mong naging karelasyon kapag nakuha mo na yung gusto mo sa kanya. Si Aling Marita na ba yung ipapalit mo dun sa bading? Bumiling si Patricio ng padapa sa naging katanungan ng kanyang kaibigan. Bang klaseng tanong yan, Hilario. Siyempre, mahirap pagsabihin kapag dalawa, no? Huwag mo akong igaya sa'yo na apatan na pinagsasabay-sabay mo. Kailangan natin bitiwan ng isang pinagsawaan na para matutukan yung isa. Ganun lang yung pre. Akala ko ba, laro-laro mo lang yung bakla at matanda? Oo, pero yung bakla muna yung uunahin kong hiwalayan. Umay na ako Buti pa yung luto ni Marita. Kahit ilang beses kong tikman hindi nakakaumay. Pre, ganito na lang. Bakit di mo na lang kayang pagsabaying hiwalayan para hindi ka na mahirapan? Dahil ba masarap ang luto ng matandang Marita na hinahanap-hanap ng panlasa ng dila mo? Kinontra kagad yun ni Patricio. Hindi pre, babae kasi si Marita. Ganon. Parehas lang din naman silang hindi ka mabibigyan ng anak Hindi na doon nakasagot ang binata. Pinakinggan na lang niya ang sunod na pahayag niya tungkol doon. Yung isa, walang matres. Habang yung isa, yung isang pipiliin mo na may-ari ng sikat na karinderya, bulok naman yung matres. Sige nga, magkakaroon ka ba ng anak sa matandang yon? So, sino pipiliin mo sa dalawa? Lumipas ang ilang minuto, muling nagsalita si Patricio. Ay, may punto ka nga pre Napakamot na lamang siya ng ulo. Kaya kung ako sa'yo pre, gamitin mo lang yung bakla at matanda sa pansarili mong pangangailangan.
Saka mo sila sabay na hiwalayan. O, ayos ba? Naunang sumagot si Patricio ng malalim at mahabang buntong hininga niya ang kaibigan bago problemado't nababagot na nagsalita. Sige pre. Basta piliin mo yung babaeng bibigyan ka ng anak pagkatapos niyan. Inulit pa ni Hilario ang malokong payo na yun sa kanya. O sige pre, salamat. Tulog na muna ako. Bye. Hindi na niya hinintay pang sumagot si Hilario sa kabilang linya. Pinatay na niya ang tawag. Bagot niyang inilapag ang aparato sa ibabaw ng tukador bago bumalik ulit sa pagkakahiga. Habang napadako ang tingin niya sa kisame, napagtanto niya kung hihiwalayin niya ba si Aling Marita. Hindi na kasi siya makababalik sa karinderya ng ginang kapag ginawa niya yon. Hindi na niya muling matitikman pa ang mga paborito niyang sisig at bopis na hinahanap-hanap niya sa kainang yon. Ano bang sikretong inilalagay mo sa mga lutong ulam mo, Marita? Bakit sarap na sarap ako sa bopis at sisig mo? Hindi ko talaga makalimutan. Adik na adik ako. Muling nagpakawala ng malalim na hininga si Patricio. Ay nako, babalik ulit ako mamaya sa karinderya mo. Matutulog na nga muna ako. Nag-set ng alarm si Patricio. Maya-maya ulit ay muli niyang pupuntahan ang karinderya ni Aling Marita upang matikman ulit ang lutong bopis at sisig nito. Nauna nang bumangon si Patricio sa tunog ng kanyang alarm clock. Talagang excited ang binata na tikman muli sa pangalawang pagkakataon sa araw na yon ang bopis at sisig ng kanyang kabit na si Aling Marita. Pinatay na niya ang alarm na sinet niya sa alarm clock bago pa yun malakas na tumunog. Bumangon na siya, tsaka nag-ayos ng susuotin. Hintayin mo ako dyan, Marita. Matitikman kong muli ang bopis at sisig mo. Pormado na si Patricio. Handa na siyang sumakay sa magara niyang motorsiklo. Aangkas na sana siya sa motor nang may pumusitsit sa kanya sa likuran. Kagad na bumaling ang kanyang ulo pakaliwa. Lumingalinga siya sa paligid. Hinanap ang pagsutsut noon ng kung sino. Muli na naman siyang nakarinig ng malakas na pagsitsit. Lumingon siya at tumingala kung doon ba nanggagaling ang nakaiiritang tunog na tumatawag sa kanya. Hindi na siya nakapagtimpi. Matapang niyang sinita ang sumusutsot. Hoy! Huwag mo akong pagtripan ha! Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo! Napailing si Patricio. Isinuot ang helmet sa kanyang ulo. Subalit may malakas na namang ulit na sumutsot. Tinanggal niya ang helmet. Bumagsik na ang itsura ni Patricio. May namataan siyang may gumagalaw sa likuran ng mga malalagong halaman sa bahaging yon ng matabang puno malapit sa kanyang malaking bahay. Sinasabi ko sa'yo, mayayari ka sa akin kapag hindi ka lumabas! Labas! Lumitaw na ang sumusutsot dahil sa pagkasindak sa bagsik na sigaw na yon ni Patricio. Napalitan ng pagkagulat ang matapang na ekspresyon ng binata sa nagmamay-ari ng pagsutsot. Tonyo? Tonet? Hoy, Pogi! 150? Anong ginagawa mo dito, Tonet? Lumapit si Tonet sa kanya. Nangangatog naman ang buong katawan ni Patricio habang palapit sa kanya ang binabain niyang karelasyon. Nalingid sa kaalaman ng bading na ginagamit niya lamang sa pansariling kapakanan. Ang kaninang lumitaw na buntot ng pagkatapang niya biglang umurong nang malaman kung sino ang sumusutsot. Hindi mo ba ako namimiss, Patricio ko? Wala ba akong kiss dyan, ha, baby bear? Hindi na makatinag si Patricio nang magtapat sila ng tangkad ng karelasyon niyang bahagi ng federasyon. Iniharap ni Tonet sa kanya ang kaliwang pisngi at tinuro yun. Para namang diring-diri ang bumakas sa mukha ni Patricio. Napipilitan niyang hinalikan sa pisngi si Tonet. Bakit nandito ka? Di mo man lang sinasagot yung tawag at text ko. Ano ka ba? Dinukot ni Patricio ang cellphone niya sa bulsa ng pantalon. May puro missed calls at text messages na pala siyang natatanggap mula kay Tonet. Naka-silent mode kasi ang aparato niya.
Di niya tuloy malaman anong ipapalusot sa kaharap. May usapan tayo, di ba? Makikipagkita ka sa akin ngayong araw? Baby Bear, pasensya ka na ah. Sadyang nakalimutan ko lang talaga. Sa dami ba naman ang iniisip ko kahapon lalo na ngayon? May nakalimutan din pala akong kailangan sabihin sa iyo eh. May importante akong pupuntahan. Ay, ganun. Sayang pa naman ang suot ko. Nakaspaghetti, pababa pataas pa naman ako. Para sa'yo ito eh, oh. Dismayadong saad ni Tonet sa kanya na bumaba na ang ulo. Eh di ba sabi ko naman sa iyo, itong importanteng ginagawa ko ay para sa future natin? Trulala. Nakalimutan ko pala. Sorry, Baby Bear. Nakaabala pa ako sa iyo. O sige na, gumora ka na mahal ko. Mag-iingat ka ha. Kasi kasuhin mo na yung para sa future natin. Thank you, Baby Bear ha. Hayaan mo, babawi ako. When ka pupunta sa kondo ko? Basta, iso-surprise na lang kita. O sige na nga, ingat ka ha. Bumalik sa pag-angka sa magara niyang motor si Patricio. Pinadyakan niya ang starter pedal. Pinalagutok niya ang makina ng motor hanggang sa maglabas na ito ng maraming usok bago ito pinaharurot. Narinig pa niya ang pag-ubo ni Tonet sa likuran bago siya makalayo. Kainin mo yung usok ng motor ko. Ginulat mo ako kanina. Akala ko kung sino yung sumusutsut eh. Ay nako, pangungot ka talaga para sa akin. Halos paliparin na ni Patricio ang motor sa bilis ng pagpapatakbo niya rito. Panay iwas lang siya sa mga sasakyang nauunahan niya. Parang kumakarera lang siya sa isang racetrack. Wala pa mang 10 minuto, nakarating na ang binata sa karinderya ni Aling Marita. Kahit tirik na ang araw ng tanghalian, dinudumog pa rin ang negosyong kainan ng kanyang karelasyong di hamak na mas matanda pa sa kanya na parang anak na siya. Ipinarada niya ang motor sa gilid ng karinderya. Wala na siyang pakialam sa sasabihin ng mga nakapila sa labas. Dire-diretso na siyang pumasok sa loob. Tinawag niya kaagad si Aling Marita na abalang nagbibigay ng mga order sa mga parokyano. Mahal! Nakaagaw yun ng atensyon ng mga tao. Ngumisi lang si Patricio. Samot-saring mga komento ang kanyang naririnig. Hesyo, matanda ang sinyota niya. Para bang anak na siya nito. Hindi man lang daw siya nahiya. Lalaking tao raw ay pumapatol pa sa matanda. Pero lahat ng yon ay dinedma ng binata. Kinawayan niya si Aling Marita. Nagtaas din ng kamay ang tinderang ginang na nagsasaad na teka lang. Naganap siya ng maupuan ngunit lahat ay okupado. Wala man lang siyang mahagilap na pwedeng maupuan. Sumingit na lamang siya sa mga tao. Pumasok siya sa loob ng kusina na nagsisilbing bigayan ng bayad at order ng naturang tindera at kusinera. Sinaway naman siya ni Aling Marita sa walang pakundangang pagtrespass niya sa kusina nito. Mahal, bakit ka pumasok dito? Hindi mo ako pinapansin eh. Nakikita mo naman busy ako, hindi ba? Ang dami kong customer. Pinakitaan na siya ng ginang ng pagkainis nito. Mas mahalaga pa ba yan kaysa sa boyfriend mo? Malamang, Patricio. Negosyo ko to eh. May kung anumang kurot naman ang sumibat sa puso ni Patricio sa binitiwang salita na yun ng ginang. Bumaba ang tingin niya sa sahig. Ganon? O sige, naalis na nga lang ako. Pagtatampo niya at tangka na sanang lalabas ng kusina. Teka lang, mahal. Tsaka lang. Hintayin mo ako dyan. Ano bang gusto mo, sisig at bopis? Di ba? Kabisado na kita eh. Oo, pati kanin. Miss na miss ko na kasi yung luto mo eh. O sige na, mahal. Uupo ka lang dyan. Saglit lang po ha. Asikasuhin ko lang po ang nobyo ko. Mamaya na po muna kayo. Mula sa loob ng babasaging istante, kumuha ito ng bopis at sisig at inilagay sa plastik na pinggan na ibibigay nito kay Patricio.
Umaliwalas ang itsura ng binata. Ngiting-ngiti siyang pinagmasdan ng medyo nangungulubot na mukha ni Aling Marta, pero makikita pa rin dito ang taglay nitong ganda. Sabi ko na nga ba hindi ako matitiis nito eh. Ako pa rin ang uunahin at pipiliin niya sa huli. Oh, eto na mahal. Pasensya ka na sa akin kanina ha. Inabot niya ang pinggang naglalaman ng kakarampot na sisig at bopis at isang tasa ng kanin. I love you, mahal. Isang matamis na ngiti lang ang iginanti ni Aling Marita sa kanya. Bago makailang beses na sumubo sa inihain sa kanya na matandang nobya. O paano? Balik na ako sa trabaho ko ha. Tanging pag-ungol lamang ang nagagawa ni Patricio habang sarap na sarap sa niluto ni Aling Marita. Bumalik ito sa mga nakasalang na nilulutong ulam sa kalan at sa ulingan. Seryoso itong naghahalo sa sabaw ng sinampalukan. Sa kabilang malaking kawa naman ito kung saan sinasangkod siya ang malasadong manok. May ibinudbod na kung anong kulay lilang pulbo ito doon bago ito haluin. Ganon din sa sinampalukan. At habang hinahalo ang 20 putaheng nakasalang, nagbabanggit si Aling Marita ng hindi maintindihang lingwahe. Pumirik ang mga mata ng ginang habang may inuusal. Parehong otomatikong kumulo sa hindi malamang dahilan. Sumabog ang mabangot nakakatakam na amoy na yon. Nilanghap nito ang parehong nalutong ulam. Pumalamang sikmura ni Aling Marita. Pinaraanan ng dila ang namamalat nitong labi. Masarap. Tsaka kung dudumugin na naman ito ng mga makakatikim nito. Lingid sa kaalaman ng nobyo nitong si Patricio at ang mga taong tumatangkilik sa lutong ulam nito sa karinderyang yon, ang sikretong pampalasa pala ni Aling Marita sa mga inilalagay nito sa putahe kaya dinudubong ang kainang yon ay isang gayuma. Isang matinik na mangkukulam pala ang may-ari ng karinderyang yon. Kung ipatikim ko kaya ang mga ito kay Patricio ko, siguradong hahanap-hanapin niya rin ang sinampalukan. Patricio, hindi ka na makakawala sa akin. Akin ka lang. Nakatatlong balik na kain ng bopis at sisig ng libre si Patricio sa karinderya ng kanyang kabit na karelasyon. Kagaya kaninang madaling araw, para na naman siyang buntis habang hinihimas ang tiyan. Puputok na nga yata ang tiyan niya sa sobrang kabusugan. Mahal? Baka gusto mong tikman yung bagong luto kong sinampalukan at sangkot siya. Heto sabaw ng sinampalukan. Pampainit ng tiyan. Kagad na tumanggi ang binata. Ha? Hindi na. Hindi na, mahal. Hindi ko nakakayanan eh. Baka magbururos pa ako sa daan kapag pinatulan ko pa yan. Ganun ba, mahal? Gusto mo, ibalot ko na lang ang mga ito para sa'yo? Pwede ba? Libre? Oo naman. Ikaw pa ba? Lagi naman, di ba? Binalot na ni Aling Marita sa 2 magkahiwalay na supot ang sinampalukan at sangkot siya na bagong luto nito at inabot sa kanya. Heto mainit pa yan. Pag-ingatan mo, baka mapasok ka. Salamat. I love you. Sige. Mag-ingat ka sa iyong pag-uwi, mahal. Paglabas ng karinderya, nilanghap ni Patricio ang amoy ng binalot ni Aling Marita para sa kanya. Napatirik na mga mata ang binata. Sobrang bango nun. Hindi na siya makapaghintay pang lantakan yon sa bahay. Isinabit niya ang plastic bag sa hand clutch. Nagpasabog na naman siya muli ng puting usok sa paligid. Nakarinig siya ng mga reklamo ng taong nasa labas ng karinderya ni Aling Marita. Malakas niya lang pinagtawanan ng mga yon na ubo ng ubo. Pagdating sa malaking bahay, inilagay na niya sa 2 magkahiwalay na mangkok ang sangkot siya at sinampalukan. Pinahupa muna ni Patricio ang punong tiyan. Nang matunaw na niya ang mga kinain sa tiyan, handa na ulit ang kanyang metabolism. Nagsandok si Patricio ng kanin sa kanyang pinggan. Humigop siya ng mainit na sabaw ng sinampalukan. Pumagod sa kanyang lalamunan ang mainit na likido hanggang sa tiyan.
Ginanahan siya sa paghigop bago ilagay sa kanin ng laman at mga gulay. Kumuha na rin siya ng laman ng sangkutya. Kinagat niya ang karne nun. Napapaungol na lamang siya sa sobrang sarap. Grabe. Wala kang katulad talaga, Marita. Sobrang sarap ng luto mo. Panalong panalo to. Aniya, habang ngumungoy at ninanamnam ang karning yon. Bumigay si Patricio sa kabusugan. Tuloy pa rin siya sa paglantak. Napapapikit na nga lang siya sa sobrang kasarapan. Nahinto lamang si Patricio sa pagnguya ng kinakain nang may makagat siyang kung anong gumagalaw sa kanyang bibig. Nagkrus sa magkabilang kilay niya. Seryoso niya yung iniluwa. Nahindik siya sa nasaksihan. Isa yung uod na kumikibot-kibot pa. Dumako ang tingin niya sa dalawang mangkok na naglalaman ng sangkutya at sinampalukan. Tuluyan na siyang nasuka ng puro uod ang lumalangoy sa sabaw ng sinampalukan at natirang sarsa sa sangkutya. Subalit tila wala yatang lumalabas sa kanyang lalamunan. Ayaw makisama ng kanyang sistema. Binalik niya ang tingin sa hapagkainan. Pinusot-kusot pa niya ang mga mata. Wala na yung mga uod na kumikibot na nasa dalawang mangkok. Ha? Namamalik bata lang ba ako? Tinanggal niya sa isip ang mga nagpakita sa kanyang uod. Nilipit na lamang ni Patricio ang mga pinagkainan. Hindi niya naubos ang sinampalukan at sangkutya. Nawala na siya ng gana. Nasa utak pa rin niya ang mga malilikot na nilalang na yon na nagmistulang sahog sa lutong ulam na matanda niyang karelasyon na kanyang maituturing na kabit. Dahil sa walang magawa sa araw na yon, naisip ni Patricio na mag-withdraw sa ATM card na ibinigay sa kanya ng binabai niyang syota na si Tonet. Naglabas siya ng 5K. Lumitaw sa utak niya ang tukso. Hindi na niya inabala pa si Hilario na mag-inom. Sigurado kasi siyang busy to sa pambababae. Gusto niyang isugal yun at palaguin. Natatakam din siya sa inuming nakalalasing. Sa pamamagitan ng pagkakalasing niya, nakalimutan na niya yung mga gumagalaw na uod at bulate. Isang kilalang bar ang pinuntahan ni Patricio. Pagkapasok niya sa bar na yun, narinig niya kagad ang boses ni Tonet. Nasa harap ito, sa maliit na entablado kung saan nagtatanghal at ine-entertain ng mga taong nanonood sa kanya. Doon pa lang naisip ni Patricio na sa comedy bar na yon kumakayod si Tonet bilang isang komedyante. Napuno ng halakpakan ng lugar na yon nang bumanat ng nakatatawang linya si Tonet. Napapasaya nito ang mga tao sa pamamagitan ng mataba nitong utak sa pagpapatawa. Tinablan ng konsensya ang binata. Nagtatrabaho ito ng marangal para may maibigay sa kanya. Alang-alang sa pag-ibig nito na ibinuhos ito para sa kanya. Samantalang siya, ginagamit lamang niya si Tonet upang makamit ang pangarap niya na walang kahirap-hirap. Luho at walang iba pa. Umalis na si Patricio sa comedy bar na yon. Uuwi na lang siguro siya upang palipasin ang araw na yon. At kinabukasan, magiging suki siya muli ni Aling Marita sa pagpapalibre ng mga masasarap nitong luto. 8:00 pa lang kinabukasan, nagising na si Patricio. Isang panibagong araw na naman ang kanyang bubunuin upang matikman ang panibagong putahe niya sa karinderya ng kabit niyang nobya na si Aling Marita. Inaya na niya ang kaibigang babaerong si Hilario sa karinderya. Pinuntahan pa niya sa bahay nito ang kaibigan upang yakagin. Oh, mabuti naman pre, free ka ngayon. Hindi ko na palalagpasin to pre, no? Curious kasi ako kung anong lasa ng mga niluluto ni Marita, the old lady, yung jowa mo. Masarap pre, maniwala ka. Oh, etong helmet mo. Sabagay, masarap din naman siya pre, no? Kahit amoy lupa na. Hoy, bastos talaga ng bunganga mo. Hindi ka naman mabiro pre. Serious? Pumangkas na sa likuran niya sa motor si Hilario. Isinuot na rin ang helmet.
Kumapit ito sa bakal sa likuran ng motor. Binadyakan na niya ang starter pedal at pinihit ang hand clutch. O pre, kumapit ka mabuti ha. Ako pa ba? Woo! Pinaharurot na niya ang motor. Sobrang bilis. Tila hihiwalay na yata ang kaluluwa ni Hilario sa katawan sa malakidlat sa bilis sa pagpapatakbo ng kanyang motor. Saglit pa, tumigil na ang motor na minamaniobra ni Patricio sa karinderya. Ang maayos na pagkakasuklay na nilagyan ng gel upang tumigas ang buhok ni Hilario, naging sabog-sabog pagtigil ng sasakyan. Ayos ka lang pre? Ha? Oo. Hinagod nito gamit ang mga daliri ang buhok sa dati nitong pagkakaayos. Bumaba ka na pre. Bilisan natin, baka mas dumami pa mamaya yung mga tao. Sigurado ka ba, pre? Treat ni Marita the old lady yan? Yung mga orderin natin? Bakit? Nag-aalala ka ba pre? Hindi. Hindi naman pala eh. Tara, pumasok na tayo. Hinaplot niya ang braso ni Hilario at naupo sa pinakamalapit na mesa at upuan kung saan unang kukunin ang order nila. Niluwa mula sa puting kurtina kung nasaan ang kusina ang ginang na may mga bitbit na kakahugas pa lang ng mga plato. Tinawag niya ang may edad na nobya. Mahal! Anak ng salagubang. Dahil sa gulat, kumunti ka ng madulas sa kamay ni Aling Marita ang mga pinggan. Mapaklang pinukol ng tingin ng ginang si Patricio. Kagulat ka naman. Dami nitong dala ko, oh. Sige ka. I love you, mahal. He? Nilapag ni Aling Marita ang mga pinggan sa lamesa kung nasaan ang eskaparate na magsisilbing palamuti ng mga lutong ulam. Siya nga pala mahal. Si Hilario, kaibigan ko. Huwag mo nga akong kausapin. Umirap ang ginang sa kanya. Napapangiti pa si Patricio sa kaibigan. Di kalaunan ay natatawa. Ang sungit naman ng jowa mo. Palibas, matandaan. Hayaan mo yan. Hindi rin naman ako matitiis yan eh. Teka, susuyuin ko ha. Watch and learn. Tumayo si Patricio mula sa pagkakaupo. Lumapit siya sa ginang na abalang nagpupunas ng mga basang plato at babasaging baso. Niyapos niya mula sa likuran si Aling Marita. Bagyang umiti ang ginang. Kinausap niya pa ito habang pinapatuyo ang mga kamay sa marungis nitong apron. Humingi siya ng dispensa. Tapos minarkahan ng halik sa pisngi nang tanggapin nito ang pagpapatawad niya. Bumalik siya sa mesa nila kung saan nakaupo ang kaibigang si Hilario. Ano, sabi ko sa iyo pre, tiklop ka agad sa akin yung matandang yan. Yabang ah. Nakuha mo lang naman yung technique na yan sa akin eh. Aminin mo na, mas magaling na ako kaysa sa iyo ngayon. Oo na. Hingin mo na yung menu kay Marita, no? O sige na, atat ka lang eh. Dinawag ni Patricio si Aling Marita upang mahingi ang menu na pagpipilian ng mga lutong ulam sa karinderya. Tungalima kagad ang ginang. Napili ni Hilario ang kaldereta at minudo. Saka humirit pa ng mainit na sabaw. Sinabi niya naman yon sa tagapagluto ng nagmamay-ari ng karinderyang yon. Ilang sandali pa, hinain na sa kanila ni Aling Marita ang mga in-order. Enjoy kayo, ha? Sana'y masarapan kayo sa mga niluto ko. Salamat sa pagsisilbi, mahal. O sige na, balik ka na sa kusina. Marami ka ng customer, oh. Isang makahulugang ngiti lamang ang ipinakita ni Aling Marita sa kanya. Binalik na niya ang atensyon sa kaibigan. Tara na, kain na tayo. Ang sarap nito, pre, ah. Naunahan na pala siya ni Hilario na lumantak ng pagkain. Uy, pre, di mo na ako inintay ha, bumanat ka na kaagad ha. Tubig! Tubig! Yan, kasibaan mo eh. O eto. Dali-daling ininom ni Hilario ang isang basong malamig na tubig upang mawala ang nakabarang pagkain sa lalamunan nito. Nabulunan ng kaibigan niya. Hinimas-himas niya pa ang likuran nito bago mahimasmasan. Salamat, pre, ah.
Sa susunod, magdahan-dahan ka. Ikaw nga dyan eh. Nagsasalita habang may pagkain sa bibig. Ang sarap eh. Uy, tago! Ha? Bakit? Si Tunit, kasama yung isang babae mo. Humubli ang dalawang binata sa ilalim ng mesa. Hindi nila akalain na maski ang jowa niyang binabae pupunta sa karinderyang yon, gayong alam niyang abala si Tonet sa pagrampa sa mga Miss Gay beauty pageant ang pagiging entertainer nito sa bar. At ang pagiging entertainer nito sa bar, Oh, anong ginagawa nila dito? malamang kakain. Tara, sibat na tayo dito. Iyokong nandito ako kapag nagtagpo si Tonet at si Marita. Tagumpay na nakaalis ang dalawa sa karinderya ni Aling Marita. Pareho silang pinagpawisang dalawa. Akala nila katapusan na nila. Baka kapag nagkataon, doon pa magsabungan ng dalawa kapag naalaman ni Aling Marita na jowa niya ang gay na si Tonet. Na pinagsasabay niya ang dalawang ito upang luhuan si Tonet at makalibre ng pagkain kay Aling Marita. Tago ang relasyon namin ni Tonet, pre. Hindi nga alam ng pamilya ko na may sarili na akong bahay at lupa at itong motor eh, na iniregalo lang sa akin ng bakla. Alam nila, nasa Japan ako. Akala nila nagtatrabaho ako doon bilang helper. We, helper. Ilang ko pa hinangad maging tau-tauhan ng kung sino, di ba? Mainam nang mamaklaan na lang ako. Uy, kung ganun pre, paano yan? Di ba, maraming ang nakakaalam na girlfriend mo si Marita na old lady. Kasi maraming nakakita ng paghahalikan yung dalawa sa karinderye. Hindi ko naman kasi alam pre na pupunta doon si Tonet. Hindi naman yun palagala talaga kung saan-saan. Saka busy yun bilang entertainer at pagsasali sa mga gay pageant. Bah, malay ko ba? Hindi ka rin kasi nag-iisip no? Sikat yung karinderya ni Marita the old lady. Tulad ng kay Diwata Pares. Malamang maraming taong dadayo sa lugar na yun. Gusto nilang matikman ng lasa ng luto ng jowa mong matanda. Siguro naisip din ng bakla na isa mong jowa na pumunta sa karinderya na yon para matikman yung lasa ng luto doon. Anong gagawin ko pre? Ayoko malaman ni Tonyo, ni Tonet na ginagago ko lang siya. Tinapik ni Hilario sa kaliwang balikat si Patricio. Isa lang ang tanging paraan na dapat mong gawin. Mamili ka. Si Tonet o si Marita the old lady? Ha? Kailangan pa talaga mamili? Kung yun lang ang tanging paraan para wala ka nang maging problema sa dalawa, no? Nagsimula ng mag-isip ng malalim si Patricio. Eto, Patricio pre. Kung ako sa'yo, hiwalayan mo na si Tonet. Ha? Bakit naman? Hindi pwede pre. Di pa ako tapos sa kanya. Marami pa akong kailangan sa kanya. O ganito pre ha. Total, meron ka ng bahay, lupa at motor sa kanya. Pwede na yun. Matuto kang makontento kung anong meron. Palayain mo na siya. Hindi pa ako satisfied pre. Kailangan ko pa siya. Yung pangarap kong kotse, saka yung pool. Ay nako, ewan ko sa iyo pre. Binibigyan lang kita ng ideya ha. Desisyon mo pa rin naman yung masusunod eh. Nagnilay-nilay si Patricio. Inisip niyang maigi ang mga sinabi sa kanya ni Hilario. Tama ito. Kung hihiwalayan niya si Tonet, wala na siyang magiging problema kung malaman itong karelasyon niya rin si Aling Marita. Dahil hiwalay na nga sila. Wala na itong hahabulin pa mula sa relasyon nilang dalawa. Closure ang kailangan niya mula kay Tonet. Tama ka nga pre. O di ba? Tapos noon, malaya ka na sa baklang yun. Kay Marita the old lady ka na lang. Hindi pre. Hindi ko hiwalayan ng minsang naging kabit ko na. Masarap magluto eh. Kailangan sa buhay ko ang masarap magluto. Sa bagay, kung ako yan, aasawain ko na yan si Marita the old lady. Uy! Joke lang. Pero pera biro sobrang sarap magluto ng jowa mong kabit na yan Sikat na sikat pa. Panigurado, mayaman na rin yun. O di ba? Kung sakaling mawalan ka ng isang Tonet na binigyan ka ng bahay, lupa at motor, may kapalit naman na mas bigatin pa. Tumango-tango na lang si Patricio sa mga sulsol ng kaibigan. Nakisakay siya at nakiayon dito. May punto rin naman kasi ang mga binitiwan nito. O ano na pre,
Dediretso ako sa kondo paghatid ko sa'yo sa bahay nyo. Wag na pre, diretso mo ako kina Trixie. Doon sa may Camagong Street, may schedule ako sa kanya sige na, nakakatatlong Trixie ka na. May isang taga Camyas, yung isa taga Trinidad. Di ka ba nalilito pre? Tumawa na lang ang binatang chickboy sa likuran niya. Bago iniliko ang motor na tinungo ang kalye ng Camagong. Paghatid ni Patricio sa kaibigang sa bahay ng babae nito, dumiretso na siya sa kondo ni Tonet. Kinakabahan man, desidido na siyang makipaghiwalay dito. Alang-alang sa peace of mind niya. Pagkapindot ng doorbell, sabay siyang nagpakilala. Pinapasok agad siya ni Tonet na namumutok ang makeup sa mukha. Maigpit siya nitong niyakap na kanya din namang ginantihan. I miss you so much, baby bear ko. I'm glad that you're here. Pumala si Patricio sa pagkakayakap kay Tonet. Halata ang pagkasabik nito sa kanya. Maski ang boses nito ay mahahalatang kagagaling lang sa pagkalumbay. Come inside, my baby bear. Alam mo, marami akong ikukwento sa iyo. At wag ka, heto pala, may ipapatikim ako sa iyo. Do you hear Aling Marita's Eatery? It's a famous eatery here in Malabon. Yes, baby bear. Nakakain na ako doon. Bumaling ng tingin si Tonet sa kanya. Napaiwas din kagad siya ng tingin. Ganun ba? Hindi ka man lang nag-aya, baby bear? Pumunta doon. Ha? Last month pa, baby bear? Napangiwi si Patricio sa kanyang pagsisinungaling. Well, anyway, pagsaluhan na lang natin itong itinake out ko sa eatery ni Aling Marita. Grabe, super delicious niya, baby bear. Hero, ininit ko lang ng bahagya yung dinuguan. Sobrang malasa talaga. Come on, upo ka here, my baby bear. Hinapik-tapik ni Tonet ang upuan na may malambot na sapin. Pag-upo niya, sa kanya hinanda ang mga pinggan. Naamoy niya ang mabangong dinuguan na nanggaling sa karinderya ni Aling Marita. Nagpaunglak si Tonet ng pagbuka ng kanyang bibig upang subuan siya. Heto na ang airplane, baby bear. Pasok na. Pinukarinyo ni Patricio at ninamnam ang dinuguan sa pamamagitan ng pagmuya. Napapatirik na lamang siya ng mga mata sa sobrang sarap. Wala talagang katulad yung luto ni Aling Marita na kanyang pipiliin sa puntong ito. Pagkaubos ng kinakain, nag-request si Tonet na mag-movie marathon silang dalawa. Susulitin daw nilang dalawa ang araw na yon na magkasama. Isang horror movie ang pinanood nila, The Conjuring. Tili ng tili naman si Tonet habang may lumalabas na hindi kaaya-aya sa screen. Panayakap ito sa kanya na pinagbibigyan niya na lamang dahil yun na ang huling araw na makikita silang dalawa. Matapos manood, sinunod na nilang dalawa ang ginagawa nila palagi sa kama sa tuwing makikita silang dalawa. Halos 1 oras din ang tinagal bago sila napagod sa kanilang ginagawa. Hinawakan siya sa dibdib ni Tonet. Nagpaubaya siya sa kung anong kamanyakan ang gagawin sa kanya ng bading na yon. Ang naisip niya lang sa puntong yon, ang tuldukan lahat-lahat ng ito. Nag-ipon muna siya ng lakas ng loob upang simulan na niya ang pakikipagkalas ng relasyon kay Tonet. Nang kaya na niya, saka na niya sinimulan. Baby bear? Yes, baby bear. Round 3, gusto mo? May himig na pagbibiro ng binabae. No. Kasi... Oh, why baby bear? Ang galing naman ang buntong hininga mo. Kasi... this is the end of our relationship. Oh, why baby bear? Nalagnat na ang kumot sa itinapis na pagkakatakip ng peking dibdib nito. Lawlaw ang dibdib ni Tonet na halatang tinurukan lamang upang umumbok. Gusto kong tapusin na natin ang relasyon natin na to. No, baby bear. Bakit? Ano ba nagawa kong mali o kasalanan sa'yo?
Iwalay! Umalis si Patricio sa kama. Nagsuot na siya ng pantalon at t-shirt pati sapatos. Baby Bear! Sabihin mo sa akin, ano bang kasalanan ko? May nagawa ba ako? May hindi ba ako nabigay sa'yo? May kailangan ka ba na gusto mong bilhin? Ano? Magsabi ka lang. Gusto mo ba dagdagan ko yung ATM card mo? Eto, may isa pa akong ATM card. Worth 100,000 pesos ito. Sa'yo na to. Bibigyan ko sa'yo lahat-lahat, Baby Bear. Igiwalay sa akin, please. Nang nakumpleto na ni Patricio lahat ng kanyang mga sinuot, umalis na siya sa silid ni Tonet subalit habol-habol pa rin siya nito. Nakahawak sa dulo ng kanyang pantalon. Please po, please. Akong iwan. Yung Baby Bear. Kailangan mo. Sabihin mo, ibibigay ko sa'yo lahat. Kulang pa ba? Sabihin mo lang, Baby Bear. Sabihin mo lang. Lang akong iwan. Apa ka naman, Baby Bear. Inarap ni Patricio ang naglulupasay na hubad na katawan na si Tonet. Wala na tayo, Tonyo. Tonyo na tunay mong pangalan. Kaya pwede ba? No? Raylan Patricio, ano? Wala lang. Trip ko lang. Nagsawa na kasi ako sa'yo eh. Kaya mula ngayon, tigilan mo na ako. Dahil tapos na tayo. Hindi ba nagsawa? Kung iwan! Wala na lamang nagawa si Tonet kundi panoorin ng lalaking palayo ng palayo sa madilim na diretsong pasilyong yon ng kanyang kondo. Hanggang sa mawala na lamang ito na parang bula. Ngunit ang sakit na ginawa niya rito, hindi kailanman maglalaho ng parang bula hanggat hindi nito nahahanap ang dahilan kung bakit siya nakipaghiwalay dito. Walang kahit anumang bakas ng pagsisising naramdaman si Patricio sa pakikipagkalas niya ng relasyon kay Tonyo. Mabuti na yun para mas lalo niyang matutukan ang isa pa niyang karelasyon na nasa karinderya na si Aling Marita. Naisip niya na tama ang mga sinabi sa kanya ng kaibigang si Hilario. Dahil dinudumog araw-araw ang karinderya na matandang nobya, nakatitiyak siyang malaki na ang na-invest nito at may ibang business na rin na naitayo sa ibang lugar na nakapangalan sa ginang. Kaya alam niyang malaki-laki ang mapapakinabangan niya kay Aling Marita. Tumagay si Patricio sa tropa niyang si Hilario sa bahay nito. Kasalukuyang nakaakbay ang kaibigan niya sa malaalindog na katawan ng babaeng nakaitim na tube lamang ang suot. Nita ang hiwa sa dibdib nito habang parehong lumalagok ng nakalalasing na inumin sa kupita. Maganda yung ginawa mong yun, pre. At least, di ba? For your peace of mind. Nakalaya ka na sa bading na yun. Kaya wag mo nang pag-iisipin pa yun. Inimbitahan kita sa bahay ko dahil gusto kong magsaya ka. Wala ka nang iisipin pa tungkol sa Tonet na yun, ha? Na ang tunay na pangalan Tonyo, hindi ba? Nagsali na rin siya ng alak sa kupita sabay tungga at naglabas ng saloobin sa kaibigan. Pero pre, natatakot ako eh. Baka gumanti sa akin yun. Nagkaka-anxiety ako pre. Baka bawiin niya yung bahay, lupa at motor na ibinigay niya sa akin. Ano ka ba? Sa'yo na yun, no? Regalo niya yun sa'yo eh. Parang sugal lang yan, pre. Kapag tumaya ka at ikaw ang nanalo sa laro, hindi na niya maaaring bawiin yung mga tinaya niya dahil nanalo ka. Tanga pala siya kung ganun. Sali-sali siya sa laro tapos gaganti siya. Walang ganun. Kapag naglaro ka, walang dapat mapikon kapag natalo. Di ba, babe? Sumang-ayon ng babaeng inakbayan ni Hilario. Hinawakan nito ang baba ng babae at masuyo itong hinalikan. Bahagyang nailang si Patricio. Dumakot siya ng pulutang mani at nagpaalam na gagamit ng banyo. Maglabing-labing muna kayo dyan, pre. Tinatawag lang ako ng kalikasan. Pinabayaan na lang ng binata ang dalawang nag-uumpisa ng sumiklab ang apoy sa isa't isa. Tumungo siya sa CR na nasa likuran pa ng kusina ni Hilario. Hirap siyang buksan ang pintong yon sa hindi niya malamang dahilan.
Hindi niya batid kung sira lang ba yung siradura o baka may nakaipit na kung anong nakaharang sa likod ng pinto ng palikuran. Sa pagpupumilit niyang mabuksan yon, namula na ang mga palad ni Patricio. Ay naku naman, ano ba buksan to? Ibak na ako yun. Gustuin man niyang magpatulong kay Hilario na mabuksan ang pinto ng CR, pero ayaw na rin naman niyang maistorbo ang dalawa na sa puntong yon ay may nangyayari ng milagro sa naririnig niyang ungol ng babae. Sinubukan niyang puwersahin ang pagbukas sa pinto. Nagtangis na ang mga ngipin niya pero ayaw pa rin mabuksan. Hindi ko na alam ang gagawin ko dito Umiri na siya noon at halos malapit ang lumabas ang laman ng kanyang tiyan sa puwetan. Sa patuloy na paghatak niya ng seradura, nahagip niya sa gilid na may nakadikit na sticker na nagsasaad ng push to open. Napatalpak na lamang sa mukha si Patricio at itinulak niya ng bahagya ang pinto. Madali niya yung nabuksan. Ay tanga-tanga mo, Patricio! Tawang-tawa ang binata na napapakamot na lamang ng ulo sa naging katangahan niya sa simpleng pagbubukas lamang ng pinto ng banyo. Hinubad niya ang salawal at kaagad na naupo sa trono. Nilabas niya ang lahat ng naipon sa tiyan. Hinaplos niya ang tiyan pa ibaba. Smooth lamang ang paglabas niya ng sama ng loob. Huminga siya ng maluwag nang sa ganun madaling makalabas ang dumi sa katawan. Sa patuloy na pagdudumi, napamulagat siya nang makarinig ng pagtangis na kung saan. Umieko yon sa kulob na silid ng banyo. Lumingalinga siya sa paligid. Gumuhit ang pagtataka sa kanyang mukha. Ngunit wala naman siyang ibang kasama doon kundi siya lamang. Makailang beses na umiling si Patricio. Tinanggal niya sa isip ang narinig na pagtangis. Kinumbinsi niya ang sarili na baka dulot lamang yon ng epekto ng alak kaya kung ano-ano ang naririnig. Subalit halos tumalo ng puso niya sa gulat nang makarinig muli ng boses ng pagtangis. Patricio! Tonet? Pamilyar sa kanya ang boses na yon na umeeko sa loob ng banyo. Di siya maaaring magkamali na si Tonet yon. Ang labis niya lang na ipinagtataka, bakit niya naririnig ang pag-iyak ng binabae niyang ex sa banyo? Baby bear ko! Huwag ginawa sa akin ito, baby bear! Tinakpan niya ang magkabilang tenga. Pilit niyang pinapatigil ang patuloy na pag-iyak na yon ni Tonet, subalit kahit anong awat niya ay nanunuot pa rin sa kanyang kalamnan ang pagtangis na yon ng dati niyang kasintahan. Bakit mo ko iniwan, baby bear ko? Naku, nagkulang. Sorry kung minsan may hindi ako ibigay sa'yo. Patawarin mo ako, baby bear. Iwan mo na ako. Ano ba, Tonyo? Ingay mo! Hindi kita iiwan, baby bear. Dahil mahal kita. Ganun naman talaga kapag mahal mo ang isang tao, di ba? Hindi mo iiwanan. Pero ikaw, baby bear, bakit itinaboy mo ako? Hindi mo na ba ako mahal? Sinabunutan ni Patricio ang sariling buhok para na siyang mababaliw habang sumisigaw. Hindi! Hindi kita minahal! Hindi kita kailanman minahal, Tonet! Minahal lang kita dahil sa pera mo, sa kung anong kaya mong ibigay sa akin. Kaya pwede ba? Lubayan mo na ako! Rinting-rinting na ako sa'yo! Mas lalong umalingaw-ngaw ang pagtangis na yon sa pandinig ni Patricio. Hindi na maawat ang pagagulgol ni Tonet na nanunuot sa kanyang kalamnan. Sigaw ng sigaw ang binata. Ayaw pa din siyang tigilan ng puro pag-iyak at paulit-ulit na pagmamakaawa ni Tonet. Huwag mo akong guluhin! Ayoko na sa'yo! Hindi kita kailan mamahalin dahil plaka! Naintindihan mo ba? Ikinubli sa kanyang mga braso ang ulo niya sa ulo. Hindi pa rin mahinto ang kakatuwang ginagawa ni Tonet sa kanya. Di kalaunan may nagbukas na pinto.
nadatnan siya ni Hilario na nakaupo pa rin sa trono ng banyo habang nakayukyok sa hita. O pre, ano ba nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong nito sa kanya na ikinatakot niya ng gusto. Huwag ka lalapit! Diyan ka lang! Sinasabi ko sa'yo! Uy pre, si Hilario to, ang kaibigan mo. Ha? Pre, ikaw pala yan? Si Tonet! Wala dito si Tonet pre, nandito ka sa bahay ko. Bakit kung ano nung sinasabi mo tungkol sa kanya? Naririnig ko siya, pre. Nakikiusap siyang balikan ko siya. Pero ayoko na, pre. Pero ayaw pa rin niya akong tigilan. Umuwi ka na siguro muna sa inyo pre. Tingnan mo, nanginginig ka. Magpahinga ka na lang sa bahay mo. Baka hindi ka pa nakaka-move on sa baklang yun. Nag-aalala ang mukha ni Hilario na inalalayan siyang tumayo. Baka hindi mo pa nauugasan ng puwet mo ha. Maglinis ka muna ha. Tingnan mo, may lumulutang ki. Sige na, ako nang bubuhos niyan. Yung puwet mo na lang, may sabit-sabit pa eh. Ew, diri ka oh. Matapos makapaglinis ng sarili ni Patricio, nagpasya na siyang umuwi sa kanyang bahay upang ipahinga ang sarili. Sinunod niya ang sinabi ni Hilario. Baka nga dahil sa kalasingan o nagigilty sa nangyari sa kanila ni Tonet, kaya kung ano-ano na lamang ang naiisip. Mahalaga siguro na ipahinga niya ang sarili ng mahaba. Tangka na sana niyang ipikit ang kanyang mga mata pero biglang may pumitik sa isipan ni Patricio. Kung i-divert ko kaya ang sarili ko kay Marita. Naisip niya, baka sakaling kapag naibaling niya ang sarili sa relasyon na lamang niya kay Aling Marita, ay makalimutan na niya ng tuluyan si Tonet. At hindi na siya makakarinig ng kung ano-ano na ikagigilty niya nang hiwalayan ang binabae. Hindi na siya makatulog ng mga oras na yun. Kahit balot na ng dilim, nagpunta na siya sa karinderya ni Aling Marita. Kung kailangan niya ng tulong sa paghahanda ng mga lutuin nito ay gagawin niya. Nang sa gayon, mawala na sa utak niya si Tonet na hanggang ngayon, kinakalabit pa rin ang konsensya sa kanyang ginawa. Pagkarating sa kainan ng kaniyang nobya, malakas na binusina ni Patricio ang kanyang motor. Bit-bit-bit-bit niya ang isang malaking bagaheng naglalaman ng iilang mga gamit, ibang gamit niyang pang-hygiene. Lumabas naman kaagad sa karinderya ang ginang na naalimpungatan pa habang kinukusot-kusot ang mga mata. Patricio? Mahal. Agad niyang niyakap ng maigpit ang ginang. Humapit din ito ng yakap sa kanya. Kasunod ang mabilis na paglapat ng mga labi. Gabing-gabi naman. Bakit pumunta ka kagad dito, mahal? Ikaw sabik ka na sa akin palagi Kakakita lang natin kahapon eh. Hindi lang ako makatulog, kakaisip sa'yo. Banat na pagsisinungaling niya. Subalit ang totoo, hindi siya makatulog dahil ginugulo siya ng mga nagsusumamo at paghagulgol na naririnig kay Tonet. Sos, kayo talaga mga kabataan ang hihilig bumanat. Mahal naman, hindi na ako bata. Pero pwede tayong gumawa ng bata. Umismid si Aling Marita sa kanyang hirit. Nako, nakakailang ka na ha. Paluin kita sa puwet dyan. Ilan bang gusto mong bata, mahal? Kung makakagawa pa tayo. Alam mo namang paso na itong matres ko. Loko ka talaga. E di mag-aampon. Pumasok na nga tayo sa loob. Marami tayong dapat na gawin. Tulungan mo ko sa pagluluto ha. Pabor na pabor naman si Patricio doon. Oo naman Ako pa. Pagsisilbihan kita, mahal. O sige, heto ang listahan. Mamayang madaling araw ka na bumili ng mga yan ha. Sarado pa sa ngayon ang palengke. Sure, mahal. Sabay nang pumasok ang magkasintahan sa loob ng karinderya. Nalanghap naman ni Patricio ang nakatatakam na amoy na yon. Inamoy niya si Aling Marita. Sa matanda pala nang gagaling ang amoy ng nagpapatakam sa kanyang sistema. Mahal, anong gamit mong pabango? Amoy ulam ka eh. Ha? Ay, wala yon. Huwag mong isipin ang pabango ko. Yung kasi ang lagi kong naamoy sa mga luto mo dito sa karinderya eh. Nako, mahal
Nagkikrave tuloy ako sa sisig at bopis ngayon, pati sa sinampalukan at sangkutsa mo. Hinimas niya ang nag-aalburuto niyang tiyan. Nag-ingay na naman ng kanyang sikmura at gustong malamnan ng luto ng may edad niyang nobya. Ikaw pa yata ang magbubuti sa ating dalawa mahal. Lagi ka naglilihi kabata-bata mo pa. Yung mga luto mo naman ang lagi kong pinaglilihian eh. Kaya nga, tingin ko na sa'yo, pagkain eh. Biglang napabaling sa kanya ng tingin sa mukha ang ginang. Kung ganun gusto mo akong kainin? Oo, kakainin kita ng buong buo. Sinunggaba ng binata ang leeg ni Aling Marita. Hindi naman yon inaasahan ng ginang na ikinalaki ng mga mata nito. Uy, ano ba Patricio? May kiliti ako dyan. Ba? Bagya siya nitong tinulak at mahinang hinampas sa braso. Itigil mo na nga yan. Masyado kang agresibo ngayon Matulog ka ng bata ka. Malokong sinagot niya ang may edad na nobya. Opo, Nay. Pakis po muna, Nay. Loko! Pasok! Tinuro nito ang silid kung saan siya maaaring matulog. Pinagsipilyo muna siya ng nobya sa lababo, doon sa likuran ng magiging kwarto niya. Matapos makapaglinis ng mga ngipin, naganap siya ng pwedeng ilatag sa sahig na banig. Inabisuan kasi siya ni Aling Marta na walang kama sa kwarto. Kaya magsapin na lang siya ng kahit na anong makikita niya sa magsisilbi niyang tulugan. Nang mahagip ni Patricio ang itim na banig sa likuran ng pinto, kaagad niya yung kinuha. Subalit nagitla siya ng madatnan ang mga nakakalat na putol-putol na kandila. Pero ang mas nakapukaw sa kanya ng atensyon ay ang isang itim manyika na natatabunan ng durug-durug na candle wax. Nagtatakang pinulot yun ng binata. Bakit meron nito si Marita? Matanda na yun Naglalaro pa rin siya nito? Siya palang bata. Isip bata. Nangihagis niya pabalik ang itim na manika sa mga pira-pirasong itim na kandila. Ipinagkibit-balikat na lamang niya ang mga naisip. Hindi na niya uuriratin pa yon kay Aling Marta. Ang mahalaga sa kanya, nakakakain siya ng masarap na pagkain sa matanda ng libre at mahuhututan niya rin ito ng malaking halaga. Inalahad ni Patricio sa sahig ang itim na banig bago humiga. Natulog lang siya saglit bago makarinig ng mga bulong. Napabangon siya at sinilip ang mga weirdong naririnig sa labas ng silid. Napamulagat siya nang dinadasalan ni Aling Marita ang mga kasangkapan kagaya ng kawali, kawa, sandok, kaldero at kung ano-ano pa. Wala ng puti ang pareho mga mata ng ginang. Nakapaligid din sa kanya ang mga itim na kandila. Napatras si Patricio sa kanyang nasaksihan. Lumapit naman sa kanya ang mangkukulam niyang nobya. Na malawak ang pagkakangiti at kitang-kita ang hiwa-hiwalay nitong matutulis na mga ngipin. Mukhang masarap ka, mahal. Ikaw ang magiging bagong putay ko sa aking karinderya. Sumisigaw na napabalikwas ng bangon si Patricio. Tinuluhan kagad siya ng matandang nobyang si Aling Marta na laman ng kanyang masamang panaginip. Diyos ko, anong nangyari, mahal? Takot na lumayo kaagad si Patricio sa matandang nobya nang tangkasya nitong hahawakan. Anong problema, mahal? Ganyan sa akin. At ka lumalayo. Hinilamos niya ang mukha at kinumbinsi ang sariling panaginip lang yon at hindi yun totoo. Pasensya na, mahal. Hetong tubig, Inabot naman niya ang isang basong tubig. Pinilit niyang ubusin ang laman noon, kahit nanginginig ang mga kamay at nagkakatapon-tapon na sa damit niya ang tubig. Siguro ako na lang ang mamamalengke. Magpahinga ka na lang muna dyan. 3:00 na rin kasi. Mga ganitong oras nagluluto na sana ako. Gigisingin sana kita kanina Ang kaso, hindi, mahal. Ako na. Kaya ko na. Pinutol niya ang susunod na sasabihin ng ginang. Tumayo siya at nagpalit ng damit, saka umalis dala ang listahan ng mga ipamimili.
Ni hindi man lang niya hinalikan si Aling Marta bago umalis. Madaling-madali siyang umangkas ng motor, tsaka yun pinasibat. Medyo dumistansya na siya sa nobya niyang pinaghihinalaang may alam sa itim na kapangyarihan. Hindi niya matanggal sa isip ang napaniginipang iluluto raw siya nito at ilalagay sa bago nitong putahe sa mabenta nitong negosyong karinderya. Panaginip lang yung Patricio. Hindi yun totoo. Pangkukumbinsi niya sa sarili at itinutok na lamang ang pagmamaneho ng motor patungo sa pamilihang palengke. Mahigit kalahating oras bago niya nakumpleto ang naipamili sa listahan. Mabilis pero may buong pag-iingat siyang nakarating sa karinderya ni Aling Marita. Nadatnan niya na may mga nakapila na sa labas ng kainan ng kanyang nobya. Bumaba siya at dala ang mga pinamili. Pagpasok sa loob, nagulantang ang binata sa kanyang nadatnan. Para siyang naistatwa sa kinatatayuan nang makita ang kanyang ex na kinukumpronta si Aling Marita. Tonet? Humarap ang binabaing niyang ex na mugto ang mga mata. Bumalasik ang itsura nito sa pagtatagpo nilang muling dalawa. Ayop ka, Patricio! Kaya pala lakas-lakas ng loob mo makipag-iwalay sa akin dahil pinagpalit mo na ako sa matandang ito? Tumigil ka, Antonio! Huwag kang gumawa ng iskandalo sa karinderya ko, pakiusap. Pinagay ko sa iyo lahat, Patricio. Pero anong ginawa mo? Sinayang mo lahat ng paghihirap ko. Pwede ba, Antonio? Hiwalay na kayo ni Patricio at ako na ang pinili niya. Wala ka nang dapat habulin sa kanya. Wala na kayo, kaya umalis ka na. Tumahimik ka, tanda! Tonet, hindi ka ba nakakaintindi? Si Marita na ang pinili ko. Tapos na tayo. Kaya pwede bang tigilan mo na kaming dalawa at huwag ka na magpapakita pa? Napayuko si Tonet. Pag-angat ng muka, kinilabutan si Patricio at napaatras sa anyo nito. Babayaran mo lahat ng ito, Patricio. Gumawa ka ng desisyon na sigurado akong pagsisisihan mo habang buhay. Tinalikuran na silang dalawa ni Tonet, palabas ng karinderya. Nahintakutan siya sa pagbabanta nito pero sa kabilang banda, nakahinga na siya ng maluwag. Wala nang gagambalang Tonet o Tonyo sa kanilang pag-iibigang dalawa ni Aling Marita. Pabayaan mo na siya, mahal. Ang importante, nagmamahal lang tayong dalawa. Akin na nga yung mga pinamili mo at maluto na yan. Inabot niya ang mga supot na kanyang pinamili kay Aling Marita. Nag-aalinlangan naman niyang kausapin ito na mag-asikaso na ito sa kusina. Marita, mahal? Bakit? Hindi ka galit? Kumunot ang noo ni Aling Marita. Ano naman ang dapat na ikagalit ko, mahal? Kasi niloko rin kita eh. Hindi ko sinabi sa yung may... Ay nako, mahal. Ayos lang yun. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Umibig ka lang naman, hindi ba? Ang importante ngayon, nanatili ka sa akin at hindi mo ko iniwan. Lumangutango si Patricio. Wala na siyang poproblemahin kay Tonet. Ang iisipin na lamang niya kung paano niya mauuto ang matanda para magkaroon ng kaparte sa negosyo nito. Nagpresenta siyang tulungang magluto si Aling Marita nang sa ganoon ay mapabilis ang ginagawa. Pero tumanggi ang ginang at sinabing kaya na nito dahil mabilis itong gumalaw. Baka makaabala pa siya. Maupo ka na lang dyan, mahal. May niluto ko kanina na bopis at sisig. Espesyal ang mga yon para sa iyo. Ha? Talaga? Hindi makapaniwalang tanong ng binata na kanyang ikinatuwa. Oo, espesyal na espesyal. Saad ni Aling Marita na may makahulugang ngiti sa labi. Doon ka maghintay sa kwarto. Ipaghahain na lang kita saglit. Salamat, mahal. I love you. Hindi na hinintay pang gantihan din siya ng I love you ni Aling Marita. Pumasok na siya sa loob ng kwarto at doon naghintay. May nakahanda ng maliit na lamiseta doon na sa kanyang pakiwari magiging mesa niya upang may malapagan ng pagkain. Ang pinagtataka lang niya kung bakit may 3 itim na kandilang nakatirik sa ibabaw ng lamesa. Ang sweet naman ng mahal ko.
Ano to, magde-date kami? Ilang saglit pa, bumukas na ang pinto at iniluwanon si Aling Marita na bitbit ang tray na naglalaman ng kanyang mga kakainin. Nandito na ako, mahal. Ito ng paborito mong bopis at sisig. Mahal, bakit may mga kandila pa dito? Ay, ayan ba? Para hindi ka madiliman. May ilaw naman dyan di ba? Pakisindihan mo nga. Hindi. Di ba ganito yung mga date-date na mga bagong henerasyon ngayon? Para mas romantic, may pakandila pa sila. Sa bagay. Sasaluhan mo ba ako? Siyempre. Naupo na silang dalawa na parang pang-Indian seat. Mag-aantanda pa sana si Aling Marita para magdasal pero nauna nang lumantak ng pagkain si Patricio. Takam na takam niyang nilamon ng mga nakahaing pagkain sa lamisita. Sharp naman. Sarap. Halos mabulunan na si Patricio sa sobrang pagkasabik niyang maubos lahat ng yon. Ni hindi man lang nakatikim ang ginang. Imbis na makipag-agawan si Aling Marita sa pagkain ng binata na abalang sumusubo ng sunod-sunod sa kinakain, humikit ito at may inilabas sa bulsa ng kanyang duster. Isang itim na manyika. Nagsimula na itong mag-usal ng dasal. Dumilat siya na wala ng mga itim sa mga mata. Purong puti na lamang habang bumubuka pa rin ang bibig. Orasyon na nakamamatay. May inilabas pa itong karayom. Walang pakundangan itong tinusok ang itim na manika sa bahagi ng tiyan. Dumaing sa sakit ang binata. Ay! Ko! Bago pa makadighay, iniluwan niya ang huling nilunon. Mahal! Anong ginagawa mo? Mas diniinan pa ni Aling Marita ang pagtusok ng karayom sa tiyan ng itim na manika. Sinuka na ni Patricio ang bopis at sisig na tutunawin pa lamang niya ng kanyang tiyan. Nahindik siya nang ang kanyang mga isinusuka ay puro mga gumagapang na bulati at uod na. Mahal! Marita! Makukulam ka! Hindi siya maayos na nakapagsasalita dahil tila ba may pumipiga sa kanyang tiyan. Sobrang init noon at habang sinusuka niya ang kinain, mas lalo itong sumasakit at humahapdi. Mahal! Tigil mo na to! Ano ba ito ginagawa sa akin? Tumumba siya sa sobrang panghihina dahil sa pagsutuka. Patuloy na bumubulwak sa nakabukan niyang bibig ang masangsang na amoy ng suka. Ang bopis at sisig na kanyang nilantakan, nag-iba ng anyo at nagmistulang peste na hinalukay pa sa ilalim ng lupa. Dilat ang mga mata ni Patricio na nanlalatang nakatingin lamang sa blangkong kisame. Huminto na sa kanyang pandinig ang orasyong patuloy na sinasambit ni Aling Marita. Nilapitan siya ng ginang at maloko siyang nginitian nito sa ganoong kondisyon. Nanuot sa kanya ang kilabot ng magtama ang tingin ni Aling Marita sa kanya na wala ng itim ang mga mata. Akala mo ba mapapaniwala mo ko? Kapisado ko na kayo mga kabataan. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Alam ko na ang magiging estilo mo sa akin matapos mong lokohin ang anak ko. Hindi mo ako maloloko, bata. Patuloy lamang may lumalabas na bulati at uod sa bibig nito habang unti-unting pumipikit ang mga mata. Sino ang anak mo? Nagawa pang magsalita ni Patricio pero hindi kalaunan, nalugutan din ito ng hininga na dilat ang mga mata. Ang nanatiling buhay na lamang sa katawan nito ay ang mga uod at bulating tinamnan ni Aling Marita sa pamamagitan ng pangungulang. Hinila ni Aling Marita ang bangkay ni Patricio patungo sa likuran ng kwarto. Di kalaunan, dumating na ang kanyang anak na katuwang niya din sa pag-aasikaso sa karinderyang yon. Hello, Mother. Ready na ba ang isa nating dagdag na pampalasa? Antonio, anak. Maigi at medyo maaga ka. Tulungan mo ako ngayon, ha? Oo naman, Mudra.
Lalo na ngayon, nategi mo yung cheater na yan. Kita mo na, pati ikaw niloloko niyan. Kaloka, ginawa ka pang kapit. Hay, Antonio, hindi ko naman nakalain pati ikaw mabibiktima ng batang yan. Mudra, it's Tonet, not Antonio, okay? Ay nako, kung nandito lang ang tatay mo, hayon si Pudra, naging laman tiyan ng mga customer mo dito sa karinderiya. Kukulamin ko ba yon at kakatayin kung hindi rin ng loko? Hinarayan ni Tonet ang kanyang ina tapos tinulungang ilagay ang patay na katawan ni Patricio sa lababo. Oo na, Mudra. Huwag ka nang mag-angry bird dyan, no? Heto na nga, nandito na ako. Day off muna ako ng 1 buwan sa comedy bar. Tutulungan kita dito sa karinderya mo, okay? Ay nako, magpatayo ka na ng karinderya sa ibang lugar. Total, marami ka namang na-invest, mother. Kabugera ka. Oh, di ba? Famous na ang Aling Marita Eatery. Kulang tayo ng tauhan, anak. Hayaan mo, Mudra. Mag-aaral din ako ng black magic kapag may time. Yung kulang para sa konsensya pa lang yung biyasa ako yun ang ginawa ko sa dead meat na ito nung iniregalo ko sa kanya yung itim na tuwalya. Tinamnan ko yon ng kulam. Pahayag ni Tonet sa ina, kaya naririnig ni Patricio ang mga paghagulgol at pagsusumamo nito dahil sa pangungulam. Saka Mudra, yung mga manluloko kagaya nitong tegi na baby bear ko na ito, yun ang gagawin nating pandagdag panlasa para mas lalong kuyugin ang karinderya mo. Mas masarap at malambot na karne maliban sa gayuma. Kiber! Inilitan ni Tonet ang liig ni Patricio. Pumusitsit ang pulang likido nito sa mukha. Alam mo, Mudra, kung sino yung isusunod natin na kakatayin? Nagkatinginan na mag-ina. Sino ba, anak? Humagkik ang binabae bago nito isiwalat ang tinutukoy. Si Hilario the Playboy, yung best friend nitong dead meat na ito. Alam ba, Mudra? Na? Ano, anak? Talaga ba? True, si Hilario pala ang nag-advise sa baby bear ko na dead meat na ito na hiwalayan ako at ikaw ang piliin. Kasi bakla ako. Kaya yun, nung hiwalayan ako nitong si dead meat, binola-bola na ako nitong si Hilario. Mautak rin ano? Tapos, bibigyan mo rin siya ng bahay, lupa at motor, anak. Ay nako, wala ka talagang kadalada. Ay, kakatayin din naman natin siya, Mudra, di ba? Sumulyap si Aling Marita kay Tonet. Actually, Mudra, nandyan si Hilario sa labas. Isa sa mga nakapila sa karinderya mo. At yung paborito niya, alam ba kung ano, Mudra? Minudo at kaldereta. Tatamnan mo ba ng kulam yon? Nagtaas na magkabilang balikat ang ginang sa beke nitong anak. Ikaw na ang bahala sa kanya, anak. Ang ayaw lang natin sa lahat, ang mga manloloko at oportunista. Sila ang dapat mawala dito sa mundong ibabaw. Tahimik na ipinagpatuloy na lamang ng mag-ina ang pagluluto. Dumating na nga ang malaking karmang nararapat sa niloko ni Patricio. Malas na nga lang niya ang mag-ina pa na nagmamay-ari ng karinderyang yon ang kanya